Ilapit ko lang daw kay Martin Digra. At siya na ang makikipag-usap, siya na ang makikipag-dialogue, siya nang mag-i-explain, siya na daw ang bahala kung magkanong ipaparating kay Martin Digra. Ito pong ginawa ko. Pinuntahan ko uli si Chairman Martin Digra. Nung pumunta ako kay Chairman Martin Digra, dating gawi, picture kami, video, sinasabi ko, Kuya Francis, araw po ngayon ng December 9, 2025. Ganon ang sinasabi ko, gaganyan ako. Kasama ko si Chairman Martin Digra. Tapos isisend ko yun kay Francis Leo Marcos. Pag sinend ko, syempre iniisip niya, talagang magkasama kami. Kasi sinabi ko yung actual na date ngayon, yung taon, tapos bibidyo call ko siya. Ibibidyo call ko, kuya, kasama ko si Chairman Martin Digra. Yung papel mo, okay na, pinarating ko na. Gaganon lang ako. Ngayon, scammer, di ba? Kuya, kailangan ng pangmeryenda ng mga tropa, ng mga staff niya dito. Kailangan, kuya, pakainin natin. Huwag natin pakainin ng Jollibee mga to. Kukuha tayo ng buffet. Kunwari, catering. Magbibigay ng pera ang damo sa akin. Bisa bigyan niya ako 50 plus. O magkano yung buffet ninyo? Kukunin mo. Magkano yung catering ang kukunin mo dyan? Magkano yung catering? $60,000. Good for 100 person na to, 60,000. O sige, bigay. Papadala niya kaagad po yan. Papadala niya yan through Imholier. Through Imholier siya madalas magpadala or sa Cebuana eh. Ako naman tontuwa, tangina to. Akala ko matalino, unggoy din pala to, naunggoy ko. Papadala niya sa akin. Hindi naman pangalan ko. Aminado ako. Ngayon, ito na. After nun, nawala ang communication namin. Nawala ang komunikasyon namin ni FLM. Hanggang nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon po ng pandemic, lumutang ang mayaman challenge niya. Lumutang, di po ba? Lumutang. Lumutang yung pangalan niya, lalo siyang umangat doon. Natuwa ako sa ginawa niyang yun. Pamimigay-migay ng mga bigas-bigas. Now, dahil kakilala ko naman siya, magkaibigan kami, tinawagan ko. Sabi ko, Kuya Francis, maganda yung ginagawa mo yan, yung pag-charity, pag-tulong-tulong. Tuloy mo yan. Malaking bagay yan. Napapilip niya rin ako doon. Pero kung tatanungin niyo ako, kung totoo ba nagbibigay siya ng bigas sa mga kababayan natin, sagot ko, hindi ko alam. Hindi ko po alam. Kasi personal, hindi ako pumunta sa kanya. Nung time ng pandemic, may kakayahan akong pumunta sa kanya mula Baguio City, kaya ko siyang babaan. Pero never kong ginawa. Meron siyang mga vlog na ilang beses niyang mention ang pangalan ko. Nandito mamaya, si Nino Barsaga, mga binabanggit niya yan. Pero hindi po ako lumutang. Diyan po sa Quezon City, yung sinasabi niyang building niya, yung sinasabi niyang bahay niya, sa Green Meadow, never kong nilutangan niya, kahit itanong niyo na kay Yama. Alam po nila Yama yan, never akong lumutang. Ito na. Pumasok na naman ako sa eksena sa kanya. Kasi nga, nagkaroon siya ng problem ng pandemic. Gusto niya, ilapit ko doon siya kay Bongo, dahil napag-iinit-initan na daw siya. Sabi ko, Kuya, ganito. Tinuturuan ko pa siya. Sabi ko, Kuya, tigilan mo yung ganyong pananalita mo, yung kayabangan mo. Tigilan mo. Huwag mo nang patulan yung mga taong umaatake sa'yo. Ituloy mo yung ginagawa mong pagbibigay-bigay ng bigas. One time, may kausap akong taga-NBI. Hindi ko na lang ba i-mention kung anong sino yung taga-NBI na kausap ko. Ninyo, anong pagkakilala mo kay FLM? Tinanong akong ganun. Pinipiem ako, sabi ko, Sir, nakilala ko lang po yan through General Balagtas eh. Nung time na retirement niya, ganito, ganyan. Sabi ko, nahalata ko rin kuya, kaya ako kinaibigan yan, kasi nga, dahil sa connection ko rin, na gusto niya, maidikit ko siya sa connection ko. Yun naman totoo eh.
Yun ang sinabi ko sa taga-NBI. Ngayon, doon ko na nalaman na tinatrabaho na pala siya ng NBI. Doon ko na nalaman. Ngayon, kaya nga nung nagkaroon ako ng ideya, putang inan to, hindi ako lulutang sa bahay nito at hindi ako lulutang doon sa building. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yan. Never ko sinabi. Para hindi mawala yung pakinabang ko kay FLM, ang ginagawa ko, nilalaro-laro ko din yung tarantado. Nilalaro-laro ko din. Ngayon, ito na po. Merong pagkakataon, kung natatandaan ninyo, si Rumi Diaz, alias Rumi Diaz, na si Erwin, na taga Quezon, yung dating mayor nila doon, nakilala sa tawag na Don Ramon, nagkaroon ata sila ng hindi magandang understanding. Ngayon, hindi ata nagustuhan ni FLM yun. How many times niya akong tinatawagan na, ninyo, bakbakin mo nga itong politiko na to. Yariin mo nga ito. I-vlog mo ito. Awayin mo, babuyin mo. Ngayon sabi ko, padala mo muna yung pera ko. Ginaganon ko. Ngayon, ang nagpapadala ng pera sa akin dyan, si Yamatan. Yun ang totoo, si Yamatan. How many times akong pinapadalahan? Padalan ako 60,000, 70,000, mga something ganon. Kada vlog ko, hindi ko lang po alam kung nagbabayad si Francis Leo Marcos sa ibang mga vlogger. Kagaya nila Macmac Pablo, kagaya nila Jake Magnos, Jilan TV, sila Erwin or Romy Diaz. I don't know kung binabayaran din ba sila ni FLM para iangat. Wala akong ideya sa ganun. Kasi ako, bayad ako ni FLM noong mga panahon na yun. Talagang nakakatanggap ako ng pera sa kanya kahit nakakulong yung tao. True, Yamatan. Ngayon, ito na. Tinawagan ko si Don Ramon, si ex-mayor. Sabi ko, boss, aatake ako sa'yo ng ganito-ganito konting sa vlog. Kasi binigyan ako ng pera ni FLM. Sakyan mo na lang sasabihin ko. Ginanon ko. Ngayon, sige ninyo, bahala ka na, diskartehan mo na yan. May basbas na rin kay Mayor yon, kay ex-Mayor Don Ramon. Ito na. Nung binakbakan ko, may natanggap pa akong bonus kay FLM. Kung daw nagakamali, 50 milyon. Dahil tontuwa siya. Pinagkipesta ng mga FLM, yung mga video ko, kung sino-sinong inaaway ko ng mga kalaban ni FLM, kung sino-sinong personalidad. Ang hindi ko lang nangyayari doon NBI sa vlog. Never ako nakisawsaw. Sabi ko kay FLM, kuya, kahit na sinong awayin natin, wag NBI. Ginanon ko siya. Kahit na sino. Ito na po dumating na ang pagkakataon na ini-invite niya ako, pumunta doon mismo sa bahay niya. Dahil alam ko na may warrant siya, hindi ako lumulutang. Pinipilit, kasi kumuha na ng pagkakataon na siya ay madakma ng NBI, ng Intel. Hindi ako talaga lumutang nila Atty. Vic. Kaya nga noong panahon na yon, halos lahat ng mga FLM defender binabakbak si dating cybercrime head ng NBI na si Vic Lorenzo. Binabakbak nila yan. Ako lang ang tanging defender ni FLM ang hindi bumakbak kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanya kasi wala naman wala akong atraso kay Vic Lorenzo. Wala rin mas atraso sa akin si Vic Lorenzo at wala rin akong personal knowledge sa kanya. Kaya, at alam ko rin, yung ginagawa ni FLM ay puro gimmick at kung sinong nasa likod niya ay hindi ko na i-mention. Kung sino man ang taong nasa likod niya para sila ay lumutang sa social media. Dahil doon, sa personalidad na isang tao ay wala naman akong ebidensya, hindi ko na ikikwento. Ito na. Nagkaroon siya ng problem kung ano, tinatawagan niya ako ng hating gabi, oras ng gabi, o pag hindi ko nasasagot, ang tatawag sa akin si Yama. Ninyo, gusto kong kausapin ni boss, ilapit mo daw siya kay Digong. Ilapit mo siya. Ito na. Kung kung naaalala ninyo, meron naging abogado si FLM na lalaki, nakalimutan kong pangalan kausap ko yung tao ni Digong. Kausap ko yung tao mismo ni Duterte. Sabi ko, ma'am, nagpahingi ng tulong si FLM. Ganito, ganito, ganyan. Sabihin mo
Attorney Espillo ba? Parang ganun yung abogado niya, Attorney Espillo. Sabi ko, ang kunin nyo raw abogado, si Attorney Espillo. Yun ang sinabi ko kay FLM at kay Yamatan. At hindi ako nagkamali, yun din ang kinuha nila. Yun ang kinuha nila. Now, hanggang sa nakulong na si FLM, na-arrest na ng NBI, dahil wala na ako natatanggap na pera sa kanya, dahil nakahold na yung tarantado, inaatake na ako ni FLM. Inaatake na ako. Ngayon, kung matagal na kayong nanonood sa mga aktibidades ni FLM, sinabi ko nga doon sa one time sa vlog ko, putang ina ninyong mga Francis Leo Marcos panati kayo. Yayariin ko yan kay ex-secretary Eduardo Anyo, na kung saan si Secretary Anyo ay secretary po ng DILG. Under niya ang BGMP. Kung natatandaan yun. Kung natatandaan nyo yun. Ngayon, dahil inaatake ako ni FLM, pati nila Jake Magnos, nila Limor Creation. Ay, nga pala, speaking of Limor Creation, magkausap kami last week. Nagka-video call kami. Totally yan si Limor Creation. Pinsan ko po yan. I think, mga third cousin. Oo. Now, ito na. Nung pinarating ko kay Secretary Anyo at yung live ni FLM, habang naka-live, pinurward ko yung kay Secretary Anyo. Nung pinurward ko, Salda, Major Salda ng BGMP, tinawagan ako, Sir, ganito sir, kung may nakikita ka pa kay FLM na ganito, huwag ka nang rumekta kay Secretary. Sa akin muna erekta. Sa amin na. Ito na. Binigyan ako ng information ni Major Salda, ay Solda o Salda, ng BGMP. Ngayon ang alam ko, Ardina ata siya eh. Yun ang balita ko, Ardina. Now, na Bartolina yung tao. Na Bartolina, pinakita sa akin mismo, pinicturan, binidyuhan na naka-Bartolina na. Ang kalakip nun, huwag ko na lang daw i-vlog. At yun ay tinapik din nila Yamatan. Galit na galit sa akin ang mga FLM fanatic nun, ng mga vlogger niya. Dahil nga sa akin na, Bartolina yan at natigil ang kanyang pagla-live sa social media. Pero, palihim para siyang gumagawa ng katarantaduhan sa loob ng kulungan, gamit kung ano-ano mga pangalan, mysterious na mga kung ano-ano mga eklamong pangalan, pero hindi na yung kaganda dati na napakatagal niya nagla-live. Now, hanggang sa tumakbong senador yan, somewhere in Pampanga, binubutas ko yung talaga yung mga tarpulin niya. Talagang niyayari ko yung tarpulin niya, sinusunog ko. Tangina ka, naglalagay ka dito sa mga puno-puno binabaklas ko yan para kami ni Romy Diaz, mga kaibigan. Ngayon, hanggang sa nakalaya ang tarantado, kung ano mga sinasabi sa akin yan. Ngayon, siyempre, ako naman, katwiran ko, hindi na ako magre-rebat sa'yo. Hindi na ako magpapatol sa'yo. Kasi unang-una, wala ka ng pakinabang sa akin eh. Wala naman ako mahihita sa'yo, ba't i-rebat? Ngayon, may magtatanong dyan, bakit mo binabanggit ngayon si FLM? May nagtanong po dyan sa comment section kung ano daw ang reaksyon ko kay FLM or kay Francis Leo Marcos at kay Makagago. Yun po ang reaksyon ko at pinaliwanag ko po ngayong umaga sa inyo kung ano ang pinagsimulan namin bilang magkaibigan ni FLM. But sa mga this time, ayoko po na pong magpa-interview dahil malala na kung ano man ang pinag-aawayan nila. For the views na lang yan eh. Gagamitan na lang eh. Hindi na po ko magpapa-interview kay Makagago. Si Makagago naman, nire-respeto ko. Wala kaming masamang tinapay. I will respect kung ano man ang ginagawa mong laban mo kay FLM. Go. Support ako sa iyo dyan. Pero, to support ko, hindi na ako magsalita. Okay? Kaya, I'm sorry, MJ. Total, marami ka nang na-interview.